Akala ko nung una pampaswerte lang siya. Pero sa bawat benta ko, may kapalit palang buhay at nang basagin ko ang Buena Fortuna, doon ko lang nalaman na hindi siya rebulto. Isa siyang jablong nakangiti. Hello Kuya Ken. Ako nga pala si Mika, isang sales agent ng Toyota dito sa Luzon. Sanay na ako sa pressure ng trabaho, quota, targets at mga commission. Pero noong mga panahon na yun, dumating ako sa punto na parang hindi na ako umaangat. Araw-araw ko pinipilit mag-smile sa mga kliyente kahit lutang sa pagod. Pero wala pa rin sariling kotse. Lagi kong iniisip, siguro swertehan lang talaga ang sales. Isang araw, nag-i-explore ako sa TikTok habang nag-aantay ng kliyente. May lumabas na isang video. Isang vlogger ang nagsasabing naging swerte raw siya pagkatapos bumili ng isang rebulto na tinatawag na Buena Fortuna. Gold ang kulay. May ngiti na parang mabait. Pero kapansin-pansin ang mata. Hindi nakangiti. Parang tumatagos. Pampaswerte raw sa negosyo at trabaho, sabi ng vlogger. Marami pang testimonies. Mga tao nagka-promotion, nagka-bonus, at nakasaka ng deal kinabukasan pagkatapos ilagay ang rebulto sa altar nila. May caption pang, "Blessings will flow if you believe." Hindi ako agad naniniwala sa mga ganyan. Pero noong mga panahong iyon, nadadala na ako ng pagkadesperado. Sabi ko sa sarili ko, wala namang mawawala, di ba? Kaya umorder ako ng 2. Isa para sa bahay, isa para sa opisina. 1,299 each. Kasama pa ang libreng insenso at dasal na pwede mong sabihin tuwing bago pumasok sa trabaho. Dumating ang package pagkalipas ng 3 araw, nakabubble wrap. Pero bago ko pabuksan, may amoy na. Parang lumang insenso na naitago sa baul. Pagtanggal ko ng balot, ang ganda. Gold na gold, may bilog na base, at nakapatong ang maliit na handbag sa kaliwang kamay. Pero sa kanang kamay, may hawak na maliit na bola na tila pulang kristal. Parang may guhit ng mata sa loob. Binaliwala ko lang, siguro design lang. Inilagay ko ang isa sa desk ng office ko, katabi ng Santo Niño na lagi kong dinadala sa mga branch assignments. Isa naman sa altar ng bahay, katabi ni Mama Mary at Santo Niño. Habang inaayos ko, may lamig na dumaloy sa kamay ko. Akala ko hangin lang, pero nakasarado ang bintana. Natawa na lang ako, baka swerte na to. Hindi ako nagkamali. Mula pa lang sa unang linggo, parang may milagro. 3 high-end cars agad ang nabenta ko. Hindi basta-basta. Fortuner, Hilux GRS, Alphard, at may nag-pre-order pa ng Land Cruiser. Puro cash buyer, walang tawad, walang reklamo, walang tanong. Parang sinadya nilang ako mismo ang maging ahente nila. Sa opisina, ako na ang pinag-uusapan. Si Mika grabe, parang may magnet sa kliyente. Sinasabayan pa ng biro, pahingi naman ang dasal mo, baka mahawa kami. Ngumiti lang ako, sabay sabi, baka kasi may gabay ako sa Buena Fortuna. Nagtawanan sila, pero sa loob-loob ko, totoo ang sinabi ko. Ramdam ko talaga, may gabay o baka may humihila. Bawat araw, sunod-sunod ang inquiries. Kahit hindi ako nagpo-post, may tatawag. May minsan pang kliyente na nagsabing, "Ma'am, napanaginipan ko po na ikaw daw ang kausap ko sa pagbili." Napangiti ako, pero sa loob ko, paano napanaginipan? Hindi ko pinansin, basta benta, laban. May mga pagkakataon na kahit may ibang agent na naka-assign, sa akin pa rin napupunta ang deal. Isang beses, galit na galit si Ana, co-worker ko, kasi client niya daw yun sa Facebook. Pero ako ang tinawagan, ako ang pinili. Hindi ko alam kung bakit, Mika, sabi ng client. Parang ikaw kasi ang nakita kong nakangiti sa panaginip ko kagabi. Kinilabutan ako, pero pinalagpas ko. Kasi wala namang masama kung sinaswerte, diba? Pagkalipas ng 2 linggo, halos dumoble na ang quota ko. Kahit sa mga araw na masama ang pagkaramdam ko, may kakaibang sigla akong nakaramdaman. Para bang may bumubulong sa tenga ko tuwing mapapagod ako. Isa pa. Isang benta pa. Malambing ang boses, babae. Parang may kasabay na hangin, malamig. Pero nakakaengganyo. Pag pinapakinggan ko, parang lumalabo ang paligid at sa isip ko, oo nga, isa pa. Nagsimula akong makapansin ng kakaiba. Bawat pagpasok ko sa opisina, may amoy na parang insenso at langis. Hindi ko pa naman ginagamit. Minsan,
Pag dumadaan ako sa desk ko, gumagalaw ng bahagya yung maliit na buhok sa rebulto ni Buena Fortuna kahit walang hangin. Isang beses, napansin ko ring parang iba ng posisyon ng mata ng rebulto. Nakatingin na sa kaliwa, hindi na sakap. Akala ko guni-guni lang. Pero hindi la ako ang nakakapansin. Sabi ni Lisa, "Mika, ang weird ha? Kanina paglabas ko ng CR, parang narinig kong may humahaplos ng pangalan mo. Napangiti lang ako. Pero ramdam kong nanlamig ang batok ko. Baka si Kuya Guard lang, niloloko lang ako." "Hindi ah," sagot niya. "Boses babae." Kinagabihan, nag-overtime ako. Gabi na. Ako na lang ang naiwan sa branch, tahimik. Tanging tunog ng electric fan at pag-click ng keyboard ang maririnig. Napatingin ako sa desk, yung rebulto ni Buena Fortuna. Parang mas makinang. Parang humihinga. Tumingin ako sa paligid tapos sa monitor. Sa screen reflection, may nakita kong liit ng ngiti sa mukha ng rebulto. Mas malawak kaysa dati. Tumindig ang balahibo ko. Sinabi ko sa sarili ko, siguro pagod lang ako. Pero kahit ganun, ramdam ko, hindi na lang swerte ang lumalapit. Sa bawat araw na may close deal ako, may kapalit. Lagnat ng anak ko, pagkahilo ng mama ko, pagkatulog kong hindi mahimbing. Pero bingi ako noon sa takot na mawala ang swerte. Kaya kahit random ko na may mali, paulit-ulit kong pinapakinggan ang bulong sa isip ko. Isa pa, isang benta pa. Nung una, nilagdat ang bunso kong anak. Akala ko sipon lang. Pero kinabukasan, na-admit sa ospital. Sinundan pa ng mama ko. Lumala ang pneumonia niya at sabay silang na-confine. Habang nasa ward ako, nag-i-email pa rin ako ng mga client quotes. Parang may lakas pa kahit hindi pa kumakain. Hindi ko alam kung sipag ba yun o demonyo na ang tulak. Isang gabi, habang nag-scroll ako sa phone habang nagbabantay sa ospital, may lumabas na post. "Beware of Buena Fortuna. Not a statue of luck, but a collector of souls." May mga comment pang, "Lahat na nag-display sa altar kasama ang mga santo, naka-experience ng sunod-sunod na kamatayan. Bago ka bigyan ng swerte, may kaluluwang kukunin muna siya." Kinabahan ako kasi ganun ang setup ko sa bahay. Si Mama Mary, si Santo Niño at si Buena Fortuna sa gitna. Habang binabasa ko ang comments, parang may mamagat na hangin na dumaan sa likod ko. Naramdam kong may huminga sa batok ko. Paglingon ko wala naman. Pero sa salamin ng bintana, parang may anino na nakasilip. Hindi agad ako nagsalita. Tinawagan ko ang asawa ko. Sabi ko, "Love, itapon na natin yung Buena Fortuna sa bahay. Baka yun ang dahilan ng lahat." Natawa siya nung una. Di ba swerte nga yun? Pero nang ipakita ko ang post, natahimik siya. Kita ko sa mukha niya na kinilabutan din siya. Habang nag-uusap kami kung saan itatapon, may malakas na kalabog mula sa sala. Parang may bumagsak na mabigat. Napatigil kami pareho. Kinuha niya ang baseball bat na pangdepensa. Dahan-dahan kaming bumaba. Tahimik ang bahay, walang hangin. Pero ramdam mong may kasama ka. Pagdating namin sa sala, nanigas ako. Wasak ang rebulto ni Mama Mary at Santo Niño. Nakakalat ang mga piraso sa sahig. Pero si Buena Fortuna, nakaharap sa amin, hindi man lang natumba. Mas nakakatakot pa, nakaikot ang ulo niya paharap sa amin. Hindi ko na napigil ng mapasigaw. Lumapit ako sa asawa ko. Walang tao rito, Mika. Pero habang sinasabi niya yon, may babaeng aninong sumulpot sa likod ng statue. Nakaputi, mahaba ang buhok, nakayuko. Sandali lang, pero sapat na para kami ay umatras. Hinawakan ko ang Buena Fortuna. Mainit, parang may pumipintig sa loob. Sa takot ko, hinampas ko sa sahig. Basag. Kasabay noon, isang sigaw. Matinis, galit, at tila galing sa loob ng dingding. Sumabay pa ang mga ilaw, nag-flicker, tapos biglang katahimikan. "Love, lumabas na tayo," sabi ng asawa ko. Habang pumupulot ng mga piraso, narinig ko ang mahina pero malino na bulong. "Hindi pa ako tapos sa'yo." Nilagay namin ang basag na rebulto sa plastic bag at sumakay sa kotse. Habang bumabiyahe, naramdam ko na may nakatitig sa amin. Sa rearview mirror, may madilim na anino na parang nakaupo sa likod. Hindi namin pinansin, nanginginig lang kami pareho. Pagdating sa Jones Bridge, 12:00 ng gabi. Tahimik ang ilog, malamig ang hangin. Bukas ang langit
pero parang may bantay. Binuksan ko ang plastic kahit basag. Ang mga mata ni Buena Fortuna parang buhay pa rin, nakatingin. Dahan-dahan kong itinapon sa ilog sabay dasal. Kung ano man ang masamang espiritu na nasa iyo, bumalik ka kung saan ka nang galing. Hindi ka namin kailangan. Pagbagsak sa tubig, biglang lumakas ang hangin. Tila may bagyong dumaan. Narinig ko ang hagik-hik ng babae. Mahina, pero malinaw. Paglingon ko sa ilog, may mga bula na lumitaw sa tubig. Parang may humihinga sa ilalim, tapos katahimikan. Pag uwi namin, ang bahay ay tila wala ng buhay. Tahimik. Pero sa altar, may amoy ng sunog na insenso at bulok na prutas. Parang may naiwan na bakas. Kinabukasan, sinabi ng kapitbahay namin na narinig nila ang malakas na sigaw kagabi. Akala nila nag-away kami. Hindi ko na ipinaluwanag. Lumipas ang ilang araw. Unting-unting gumaling ang anak ko at ang mama ko. Naramdaman kong bumalik ang normal. Pero may mga bagay na hindi na bumalik sa dati. Minsan, habang nagdadasal ako, may mahina akong naririnig na kalusko sa bintana. Parang may kumakaskas sa salamin. At sa tuwing isasaka ko ang mga mata ko, may nakikita akong golden statue. Nakangiti, umiikot ang ulo. Isang beses, habang naglilinis ako ng office desk ko, may nakita akong mga butil ng gold dust sa gilid ng monitor. Parehong-pareho ng kulay ng Buena Fortuna. Itinapon ko agad, pero sa pagtalikod ko, may narinig akong mahina na boses. Hindi mo ako matatapon. Akala ko natapos na ang lahat. Pero isang linggo pagkatapos noon, may dumating na package sa opisina. Walang sender, sakap. Pangalan ko lang ang nakasulat. Mika R, Toyota Main Branch. Pagbukas ko, nanlambot ang tuhod ko. Isang Buena Fortuna statue, bagong-bago, pero may basag sa ulo. At may nakaipit sa loob, isang papel na may maliit na handwriting. Hindi ako nababasag, nababawi lang. Napasigaw ako. Sinabihan ako ng manager na magpahinga muna. Umuwi ako kaagad at ipinasunog ang statue sa bakuran. Habang nasusunog, amoy na parang nasusunog na buhok ang lumalabas at sa gitna ng usok, parang may mukha ako nakita. Mukha ng babaeng nakangiti, umiiyak. Kinabukasan, may lagdat na naman ang anak ko. Sa panaginip ko ng gabing iyon, may babaeng nakaputi sa gilid ng kama. Bulong niya, isa pa, isang benta pa. Maraming salamat sa pakikinig at laging tandaan, sa Kuya Ken Takutan, tunay na kwento, tunay na kilabot. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-share sa iba ang kilabot na hatid na ating bawat kwento. Maaari din kayong magbahagi ng iyong kwentong takutan sa aming Facebook page na Kuya Ken Takutan. Hanggang sa muli.